Kain ko lamang po ang naging balita sa mga social media, ganun din po sa mainstream media. Ito pong mula sa GMA News Online. Yung GMA News Online, Supreme Court sets oral argument on General Appropriations Act petition in April. Tama po yung narinig ninyo. Itinakda na po ng Korte Suprema ang oral argument para dito sa kasong isinampa natin. Matatandaan po ninyo, naghain tayo ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema upang isantabi, ideklarang null and void at unconstitutional itong aking isinasalarawan bilang illegal, invalid, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. At ito po ay pinuna nung the usual bashers at mga trolls na tayo raw po ay namumulitika lamang kaya natin inihabla ang taunang budget. Ito po yung sa kabila ng ating na-discovery kasama si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao. Napuno po kasi ng blanco yung Bicameral Conference Committee report na siya nagsisilbing pundasyon at haligi ng ating 2025 budget. Punong-puno po ito ng blanco, 28 items ang blanco, nagkakahalagang higit kumulang 241 billion pesos. At nagbubunga na po yung ating pakikipaglaban para po sa inyo, yung ating mga overseas Filipino workers para naman hindi masayang yung inyong mga remittance sa pinapadala buwan-buwan. At last year nga po, 2024, umabot kayong mga higit kumulang $38 billion ang remittance sa mga overseas Filipino workers at mga Filipino migrants. Subalit, hindi po natin dapat titingnan lamang yung malaking contribution ninyo sa ating ekonomiya, kundi kung paano ginagastos ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong ating mga pera. Pera po ng bawat Pilipino ito. At ito na nga ho, tayo ay dahan-dahang umuusad na at nagtatagumpay. Ito po yung headline ngayon na ang Supreme Court ay itinakda na ang oral argument. Hindi lamang po ng ating illegal, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget, yung pong GAA, kung hindi pati itong Maharlika Investment Fund na kinuha po yung pera ng PhilHealth. Kung matatandaan po ninyo, hindi ba? 60 billion pesos ng PhilHealth kinuha po nito. Kaya ito po ay itinakda ng Korte Suprema yung sagaan natin ng April 1 diyan po sa kanilang en-banc session sa Baguio. Marami pong nagme-mensahe sa akin at tinatanong kung meron bang na-isyong TRO. Wala pa hong na-isyong TRO. Ako'y nangihinayang sapagkat I've been making my research. Wala pa lamang kulang pa ako sa facts na malaking bahagi po ng 2025 budget ay nailabas na ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Nagagamit na, nandiyan na po sa pipeline at rini-release na ng DBM. Nakakatakot po ito sapagkat April 1 pa ang oral argument. At kung sakasakali napanigan at ideklara ng Korte Suprema na illegal nga, invalid, null and void at unconstitutional itong 2025 budget, baka wala na pong laman ang kaban ng pera ng Pilipino. Kasi nagmamadali ang Marcos administration dahil hindi po developmental budget itong 2025. Itong 2025 budget na ipinasa ng Bongbong Marcos administration na illegal ay punong-puno ng pamumulitika. Binusog po nila yung para sa AKAP, binusog po nila yung para sa AIX, binusog po nila yung para sa kanilang mga pet projects o yung pork barrel. Tangan-tangan po yung tinatawag na program appropriation. Kaya nakakatakot. Sana magpupulong po kami nung iba pang petitioners at yung mga abogado ho natin kung ano ang maaari pa nating gawin for the time being between now and April 1. Para makahiling tayo muli sa Korte Suprema ng maaring reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order at makapag-issue na rin ng subpoena. Subpinahan po
ang House Bills and Index Service para ilabas yung enrolled bill at sumpinahan yung House Bills and Index Service para ilabas yung General Appropriations Bill. Mahalaga po kasing maiproduce ito bago pa magkaroon ng oral argument para makapaghanda din po yung ating mga abogado at kami mga petitioner sa pag-argue diyan sa Korte Suprema. May pakita natin na blanco yung final approved, signed, and ratified Bicameral Conference Committee report na unang sinabi ng Malacanang wala raw blanco at tinawag pa kaming sinungaling. Ngayong may desisyon na ho ang Korte Suprema na patunayan natin na sinungaling ang Malacanang sapagkat pinagbigyan ng Korte Suprema na magpatuloy ang ating kaso. At katunayan, meron pong oral argument pagdating ng April 1 dyan po sa kanilang session sa Baguio ngayong parating na April 1, 2025. Balik tanaw po tayo, bakit ba natin question at bakit ba tayo nag-file ng kaso sa Korte Suprema? Unang-una, sinasabi nating unconstitutional, immoral, illegal, invalid at criminal ang 2025 budget sa 4 na kadahilanan. Simulan ko po muna doon sa BICAM, itong BICAM, hinijak yung NEP. Pati po ang BICAM, ninakaw yung NEP. Ano po yung NEP? Ulitin ko para sa kaalaman ng higit na marami nating kababayan. Ako'y natutuwa, uulitin ko. Ultimo mga ordinaryong tao ay nag-uusap na po patungkol sa ating budget. Maganda po ito dahil sabi ko nga, sisikapin ko sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo na pasimplihin ang ating mga usaping panlipunan. Nang sa ganoon, lahat kayo may tinig. Lahat kayo magkaroon ng opinion at hindi naman kinakailangan kayo sumang-ayon sa akin that this is my way, ang aking pong ambag. Maliit na ambag ko sa nation building. I am trying my best to simplify the terminologies, yung usapin, nang sa ganoon may ataas po natin yung antas o level ng diskursong pampubliko. It is one of my advocacies to lift the level of public discourse para naman natututunan po ng ating mga sambayan ng Pilipino, lalo na yung kabataan, yung mga mahalagang usaping panlipunan. Kaya po natin kine-question itong aking tinatawag na illegal, invalid, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget. Unang-una, yung BICAM, yung committee po na nagpasa ng blankong Bicameral Conference Committee report. Yung BICAM, scam po malaki yan eh. Yung BICAM, hinijak po, ninakaw pati yung NEP. Yung NEP po yung National Expenditure Program. Ito po yung panukala ng tanggapan ng Pangulo. In our case, si Bongbong Marcos. Nagpanukala po siya ng budget natin for 2025. Ang tawag po doon sa sinumiti niya sa Kongreso, pareho po yan. Sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan ay yung NEP, yung National Expenditure Program. At naayon po sa ating saligang batas na walang kapangyarihan ang Kongreso ang tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang nangyari po, ibang-iba yung anyo na lumabas doon sa final Bicameral Conference Committee report. Hindi na nga po makilala ng mga senador at kongresistang tapat. Hindi na nila makilala. Ang sabi nga po niyan, yung panukalang budget for 2025 na linalaman ng NEP, yung National Expenditure Program, ay mangled beyond recognition. Talagang hindi mo na makilala. Bakit? Hinijak po ng BICAM. So yung mga miyembro ng BICAM, hindi lang po nang i-scam ito, nang hijack pa po ito. Ninanakaw pati yung diwa ng NEP. Tama po, ninanakaw nila yung diwa ng NEP. They cannot be better than the Executive Department. Ang Executive Department po ang nagpaplano, nagproprograma, naglilinyada, naghahanda ng ating taunang budget. Kinakausap yung iba't ibang ahensya, departamento, yung bureaus, at kaya nga po, di ba, nalalaman ninyo, nagkakaroon ng budget hearing. Diyan pinagtatanggol ng mga iba't ibang departamento, ng bureaus, ng agencies, yung kanilang panukalang budget sa harap ng mga mambabatas, sa mababang kapulungan, yung mga elitistang kongresista,
at dyan sa Senado. At nakikita natin medyo minsan bakbakan dahil iginigiit ng ahensya o ng departamento yung kanilang gustong gawin, hinaharang naman ng mababatas. Yun po yung nakikita natin. Subalit, malaking himala po ang nangyayari sa likod ng mga debating yan sapagkat nakaabang si Vice Cam. Si Vice Cam po, itong 2025 budget natin, kaya natin sinasabing unconstitutional. Unang-una, hinayjack po nila, ninakaw, pinalitan yung panukalang budget ni Bongbong Marcos na nakalagay doon sa kanyang net. Ibang-iba po yung itsura. And again, our basis for saying that this is unconstitutional is Article 6, Section 25. Malinaw po sa Article 6, Section 25 of our Constitution na hindi maaring taasan ng Kongreso yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo. Malinaw po yan, pakicheck po ninyo. Wala lang akong hawak na kopya ng saligang batas ngayon ng ating konstitusyon. Pero pakicheck po ninyo Article 6, Section 25. Malinaw dyan na Congress may not increase yung panukalang budget or appropriation ng tanggapan ng Pangulo representing the whole bureaucracy, him being the head of the executive department. Ang nangyari higit na mataas yung ipinasa ng Vice Cam. Bakit po bawal ito? Kasi nalalaman ng Executive Department, magkano lang yung actual revenue na meron tayo. Magkano yung koleksyon sa buwis, sa kung saan-saan. At magkano yung uutangin. Alam ng Executive Department yon. Nalalaman din ng mga mambabatas pero hindi po nila probinsya yan. Hindi po nila expertise yan. Hindi po nila linya yan. Yan po ay eksklusibong mandato ng Executive Department. Ngayon, ninakaw po ng Vice Cam. Hinayjack yung NEP, kaya sinasabi nating unconstitutional dahil yung budget po natin for 2025 na ipinasa ng ating mga mangbabatas ay ibang-iba doon sa pinanukala ng tanggapan ng Pangulo. So isang ground po yan. Pangalawa, malinaw din po sa ating saligang batas. Article 14, pakisilip din po ninyo. Article 14, Section 1, Article 14, Section 5. Ito po yung mga mahalagang provisions na dapat ninyong tingnan. Article 14, Section 1, ginagarantiyahan po ng Estado na ang karapatan ng bawat Pilipino sa isang quality education para sa lahat. Karapatan po yan hindi po pribilehiyo. Yan po ang pagkakasulat sa ating saligang batas. May garantyang ibinibigay ang Estado na bibigyan ng daan ang bawat Pilipino bilang bahagi ng kanyang karapatan sa isang quality education para sa lahat. At kung titingnan po ninyo yung Article 14, Section 5, nandyan din ho yan na ang pangunahin, ang prioridad pagdating sa budget allocation ay ang education sector. So dito, makikita natin, nag-violate na naman po ang Bongbong Marcos administration. Bakit? Ito pong taong 2025, higit pong malaki ang ibinigay na funding o pondo sa public works. Kitang-kita po yan. Nasa 1 trillion pesos mahigit ang public works. Ang education sector ay nasa 900 billion pesos lamang. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Linabag po nito ang Article 14, Section 5. Kaya po nandito na ang ating kaso. Nagpapasalamat tayo sa Korte Suprema at nag-schedule na nagtakda na ng oral argument. Ito pa lang ay tagumpay na. Napatunayan natin na ang nagsisinungaling ay ang Malacanang.